Share ko po sa inyo ngayon ay what pastors wish church members knew. Yan. Kasi nga po, ngayon ay dahil Pastor's Appreciation Month po ngayon. Gusto ko po sana magkaroon din tayo ng parang malaman din natin yung puso ng mga pastor at bakit natin dapat malaman ito. Tapos, ayun nga rin po na pwede ko rin naman po talaga ipasa ito. Kunwari, syempre, parang mas maganda kung iba magsabi. Pero ako po kasi lolo ko po, pastor, papa ko, mama ko, pastor, asawa ko, pastor, mga kapatid ko, pastor, mga kaibigan ko, pastor. Kaya mas alam na alam ko po talaga yung buhay ng mga pastor at ako rin po mismo nasa pastoral work. Kaya kapag pinasa ko po ito sa iba, parang baka hindi nila ganang ma-explain. Pero yon na, kaya mas maganda yung talagang may alam. Yan. Tapos, ayun nga po, totoo po na tama naman, hindi talaga maglalabas ng saloobin yung mga pastor kasi nga selfless sila. Titiisin nila hanggat kaya nila kasi nga, iniisip nila lahat yun para kay Lord, yung ginagawa nila. Tapos nakuha ko po itong idea na to kasi nakita ko po yung book na to, yung What Pastors Wish Church Members Knew. Na parang kaya, kung halimbawa, malalaman lang nila yung gustong sabihin ng pastor, ano kaya yung mga sasabihin nila. Kaya dyan po sa book na yan, yung writer niyan, nung 2007 pa po yan na sulat. May nag-request kasi sa kanya na magsulat ng book tungkol dito. Tapos yan, sa Amerika po, di ba alam niyo naman po sa Amerika, Christian nation yun. Ang daming mga nag-send sila ng mga survey. And that time, 2007, email pa lang po yan. Kaya nag-send sila ng survey, sasagutan nyo ng lahat ng mga pastor sa buong Amerika. Tapos iniisip nila, syempre hindi naman ganun siguro maglalabas yung lalo na mga lalaki daw po, parang wag mag-expect na mag-share ng mga tungkol sa sarili. Pero nagulat po siya na parang sumabog yung email niya sa dami ng mga nag-respond na mga pastor sa iba't ibang lugar. Tapos ito po yung survey na itatanong. Ang mga tanong, in your church ministry, what is your greatest joy, frustration, disappointment, fear? Tapos pangalawa, what do you wish your church members knew about you? Your faith, your family, your finances, your struggles, your hopes, dreams, and expectation. Tapos, lang po, hindi po nila kilala kung sino talaga yung mga pastor na to. Ibigay lang po yung age, denomination, church size, marital status, years in ministry, years in their present church, and if they were full-time or bivocational pastors, and if they had been seminary trained. Yun. Kaya yun nga po, nag-submit po ng mga survey yung mga pastor. Kaya doon nagulat yung writer na, itong author na, parang hindi niya akalain na talagang magsasagot yung mga pastor. Yan, almost po ng lahat ng mga sumagot dito, mga lalaki. Kasi konti lang daw yung mga babae na pastor na nag-reply. Kaya imagine nyo, yung mga nagsasabi dito, puro mga lalaki talaga kabuuan. Tapos yun nga po, pero syempre hindi ko naman po masashare yung pinakalaman ng book kasi ang dami. Parang yung thought lang, yung ma-share ko po. Pero doon talaga sa book, nakalagay mismo yung sinabi. Parang pag pastor, parang matatouch ka din sa mismong pag mismong salita talaga nila yung narinig mo. Tapos yun nga po, sabi ng mga pastor sa kanya, yung writer pangalan Denise, sabi sa kanya, thank you Denise, it's about time na magkaroon na ng gantong book. Parang kahit ngayon lang daw magkaroon na, may makaalam na ng gantong bagay. Tapos sabi niya, tas yun nga po, pero wag na tayo pumunta dun sa book, meron po tayong mga tanong. Halimbawa, natanong nyo na ba, bakit pastor ang tawag sa pastor? Ayan, bakit din tupa ang tawag sa atin na mga sumusunod kay Lord o bakit tupa yung tawag sa church members? Kaya di ba may joke nga daw na ang tupa, yun yung mga sumusunod kay Lord. Pero kapag hindi sumusunod kay Lord, anak ng tupa. Di ba? Parang yun po yung mga, parang mga gino-joke lang noon. Tapos, ayun nga po, kasi alam niyo kung bakit po pastor, bakit tupa. Hindi po imbento yung tawag na yon. Nasa Bible po kasi yan. Kasi unang-una, si Jesus, pinakilala niya yung sarili niya as the shepherd. Siya po yung pastol talaga. Dito po yan sa John 10, John 10, 11 to 14. Sinabi po ni Jesus dyan, I am the good shepherd. Siya po talaga yung totoong, kunwari, hindi ko po pwedeng sabihin na, hindi namin pwedeng sabihin na, tupa namin kayo. Hindi po ganon. Kasi lahat po tayo, tupa tayo ni Lord. Yung mga pastor, pinagkatiwalaan lang po. Kaya hindi pwedeng sabihin, tupa ko yan, ba't mo inaagaw yan? Hindi po, kasi lahat po tayo, tupa ng Diyos po yan. Yan, sabi po ni Lord, di ba, I am the good shepherd. Di ba? At may nakalagay po dyan na
The good shepherd lays down his life for the sheep. Kahit si Jesus po, di ba, binigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya yun din po yung pattern ng mga pastor na dapat magbigay din sila ng buhay, di ba? Para alagaan nga yung mga tupa. Kaya grabe po talaga yung hinihiling kapag pastor, buhay. Tapos sabi rin po sa Hebrews 13:20, inatasan naman po yung di ba? Na hindi pa pala. Now may the God of peace who brought up from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Hindi lang po siya good shepherd, si Jesus din po ay yung great shepherd. Ayan, tapos sunod naman pong verse, yung sa John 21, makikita niyo pong sheep talaga tayo. Kasi ayun po yung sinabi ni Jesus kay Peter. Di ba sinabi rin ni Lord kay Peter na upon this rock I will build my church. Tapos sinasabi niya Jesus sa kanya, feed my lambs. Parang, Peter, kung mahal mo talaga ako, pakainin mo yung mga tupa. Di ba? Sino, take care of my sheep, feed my sheep. Ibig sabihin, parang, yun na, di ba, naging leader din ng isang church si Peter. At yun yung inautos sa kanya na alagaan mo yung church. Ganon, yung mga susunod sa akin. Tapos si Peter po, dahil ganon yung command sa kanya, sinabi rin niya sa 1 Peter 5:2-4, sinabi niya po sa mga pastor, sabi dito, next, ayan, be shepherds of God's flock. Sabi, that is under your care, watching over them, not because you must, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil willing kayo. At sabi niya, kapag kayong mga pastor, inalagaan nyo talaga yung mga tupa, when the chief shepherd, kanina yung nabanggit? Good, great, tsaka cheap. Tatlong klase ng shepherd si Lord, di ba? Good, great, tsaka cheap siya. Tapos, kaya sabi nga, pag dumating daw yung chief shepherd, you will receive the crown of glory. Alam niyo po ba sa lahat ng mga, sa lahat sa langit na may corona, ang special yung corona ng pastor kasi meron siyang crown of glory. Di ba? Hindi yun makukuha, itong corona na to, hindi siya makukuha ng ordinaryo, kundi makukuha lang siya ng mga pastor, yung crown of glory. Kasi nga, mahirap maging pastor, kaya special talaga yung award. Tapos, rin po, yung sunod, yung sa Acts 20:28 naman, sinabi rin dito, di ba, na keep watch over yourselves and the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God. Di ba kaya nakikita nyo yung mga word, the shepherd, sheep. Ganun talaga yung para mga tawag sa pastor, tsaka mga church members. Ayan, at dito rin tayo nagka-idea na sa Luke 15:4-7, na nagka-idea tayo na ang mga tupa talaga na kaya lang pagpastoran ng pastor, 100, di ba? Kasi nakalagay dyan, suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Nagkaroon tayo ng idea na ang kaya talaga pagpastolan nung pastol ay 100 sheep, di ba? Pero pagka exceed pa doon, kailangan na ng another na mga pastor pa para kailangan, parang ayun lang yung kaya niyang bantayan. Kaya yan sabi nga rin po dyan sa Matthew 9:36, yung nakita ni Jesus, sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Sabi ni Jesus, nalulungkot ako na ang daming mga tupang nagkalat. Wala silang pastor, sabi niya gano'n. Kaya hindi gusto ng Panginoon na walang pastor yung mga tao. Kailangan may mga nagagabay sa kanila. Yung parang nga yung tinuturo ni John Bevere na parang payong. Doon sa payong na yun, parang undercover na kapag nandun ka sa loob ng payong, hindi ka mababasa ng ulan. Kaya gano'n din lahat ng mga nasa under shepherd, lahat ng mga nasa ilalim ng pastor, may ingatan sila na sa mga gawa ng kaaway. Di ba? Hindi sila matatangay, ganon. Tapos sa Ephesians 4:11 din, di ba? Dito natin nakita yung fivefold ministry. Yung pastor, ay apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Meron dito talagang 5 ministry na nilagay yung Panginoon. Na nagtawag siya ng prophet, evangelist, pastors. Ay, sa 5 na yan, ang pinakamahirap na trabaho ay pastor. Di ba? Kaya, at yung word dito, yung pastor ibig sabihin sa Greek, poimen, na ibig sabihin shepherd. Sila yung parang spiritual caregiver. Halimbawa, di ba, alam niyo yung mga caregivers sa ibang bansa. Di ba parang grabe mag-care. Ganun, spiritually naman, parang ganun yung trabaho ng pastor. Sila yung spiritual caregiver. Pero alam niyo ako, si pastor talaga calling niya. Pero ako, parang pangalawa lang sa akin yung pastor kasi ang calling ko talaga, teacher ako. Kaya kahit pag tumatayo ako dito, pansin nyo, hindi ako yung parang preacher, teacher talaga kasi ako. Yung parang nahirapan ako paikliin yung mga bagay kasi gusto ko ituro ng maintindihan ng tao. Kasi teacher talaga ako, hindi ako pastor na Pero dahil nandito nga ako, syempre, partner na rin ako ng pastor. Ang pinakamaganda talagang partner, teacher tsaka pastor. Kapag nagkatuluyan sila, maganda yun. Yan, kasi yung teacher yung mag-educate ng church, di ba? Habang nagpapastor si pastor. Ayan, kaya yun,
Ayan, pero ayun nga, si pastor talaga kasi yung mga ginagawa niya, yung minsan midnight, may mga pupuntahan siyang may sitwasyon, ganyan-ganyan. Kagaya nga nung parang kinukwento rin ni Papa dati na may member siyang magpapakamatay na 1 linggo siyang ginugulo. Pastor, magpapakamatay na ako, ganyan-ganyan. Pero naka 1 linggo na sabi, buhay ka pa rin, di ba? Lagi siyang ginagambala, midnight, matutulog na siya. Yan, tagal mo naman mamatay, di ba? Yung kasi nga, ganun nga yung pastor, parang kahit anong oras, pagkakailangan. Yan, kaya ganun talaga si pastor siya, marami siyang ganong experience. Yan, tapos yun nga na, kumbaga nga po yung sa mga hayop, yung mga tinatawag na endangered species, di ba? Ibig sabihin, pag endangered, malapit na maubos yung ganong klase. Ganon din parang sa panahon ngayon, parang hirap na makahanap ng pastor na totoo. Tsaka pag sinabi mo magpapastor ka, sobrang takot. In Jesus' name, napapaganon pa. Kasi nga, di ba, parang ayaw na ayaw nila magpastor dahil alam nila na pag nagpastor ka, mag-aalay ka ng buhay. Hindi pwedeng ganito lang, ganyan. Para kailangan talaga may paglilay down ng buhay. So sample, pagka nagpa-skill tayo dito ng wanted pastor, yan, tingnan natin, ang wanted pastor, 24/7 ang trabaho, magkakaroon ng emotional, mental, physical, social, spiritual stresses, at magkakaroon ng relationship problems. Hindi sigurado ang pahinga, laging puyat, pwede magkasakit sa pagod, hindi rin siguradong makakakain ng maayos, laging maglilingkod hanggat kaya. At inaasahang bumisita, ipag-pray ang mga tao, mag-Bible study, preaching, teaching, evangelize, mag-counseling, puntahan ng may sakit, dumalo sa birthdays, kasal, libing, dedication o anumang okasyon na inaimbitahan siya. Kailangan mag-preach ng anointed, mag-aral ng mahabang oras at dapat may maraming oras din manalangin at i-priority ang relasyon sa Diyos. Dapat banal yung pamumuhay, caring yan, matatag, di ba? At loving sa mga tao at lahat nakaasa sa'yo, mataas ang expectation sa'yo. Sa'yo rin ang sisi kapag may mga mali at prone sa maraming critics at reklamo. Magmamanage, isasolve ang problema ng church, mamahalin at tatanggapin kahit ano pang ugali ng tao. Ang sweldo ay hindi tiyak pero ang sigurado mababa lang. Yan, kung ikaw makakakita nitong wanted na to, mag-a-apply ka ba? 'Di ba? Parang ayoko ganyan kalakahirap, 'di ba? Pero imagine niyo, parang bakit kaya may mga nagpapastor pa rin, 'di ba? Kasi nga dahil ngayon sa Panginoon, dahil sa tinawag sila ng Panginoon. At alam niyo ba? Ayan na sabi dito, did you know that financial compensation is a constant stressor for many clergy families, and that though they rank in the top 10% of the population in terms of educational level, they rank 325th out of 432 occupation in terms of salary. Di ba, halimbawa dito sa mundo, kapag mataas pinag-aralan mo, mataas din sweldo mo, di ba? Parang ganun din daw yung mga pastor, nasa top 10% sila ng population ng napaka-edukado. Kami ni pastor, graduate naman kaming college, tas nag-Bible school din naman kami. Parang pag pinakinggan nyo naman kami, masasabi nyo naman siguro, baka parang metalino rin kami, di ba? Kaya parang para maano mo dito na, parang maraming mga pastor, edukado talaga sila. Pero, pag nirank mo yung sweldo nila, sila yung pinakamababa, kasama sila sa mga pinakamababa yung sweldo, 325 over 432. Di ba? At sa mundo, di ba, sabi nga, yun nga, na parang amaano mo dito na, kung mag-work yung mga pastor sa mundo, talagang mataas yung magiging sweldo nila, di ba? Kaya parang, pero yung pastor, grabe, ang dami nilang mga ginagawa, pero ang baba ng sweldo nila. Halimbawa, yung doktor, yung mga trabaho sa mundo na, nagsisave ng buhay. Di ba, kunwari, doktor, ang taas ng sweldo niya, napakataas, lalo sa Amerika, di ba? Ang taas ng sweldo kasi nagliligtas ng buhay. Pero yung pastor, ang trabaho din niya magligtas ng buhay, pero ang baba ng sweldo, di ba? Unfair. Ayan, at yun nga, yung mga working, halimbawa, yung mga working dito, di ba? Kapag hindi nyo gusto yung trabaho nyo, kapag ang baba ng sweldo nyo, may choice kayo, pwede nyong iwan yung work na yon, pwedeng magreklamo kayo. Pero yung pastor, hindi siya pwede mag-resign basta, di ba? At magreklamo. Kaya yung lagi nga sinasabi ni Papa noon, ang mga lingkod daw ng Diyos ay by faith, hindi by paid. Di ba? Kami, parang yung pamumuhay namin by faith, nakaasa sa Panginoon, tulungan niyo po kaming mabuhay, ganyan, habang naglilingkod sa'yo. Hindi ka naglilingkod o nagtatrabaho bilang pastor na ang bayad ka sa talagang tama na, ayon sa pagod mo. Ayan, kaya nakita niyo na, kaya mas lalong maraming ayaw po magpastor dahil nga dito. Sabi nga daw, paano daw na nakakapag-decide magpastor ang isang tao na matalino, tapos nasa tamang isip naman siya, nasa katinuan naman siya, pero bakit niya naisip magpastor? Kasi nga po ang sagot, dahil tinawag sila ng Diyos at kapuso po sila ng Diyos.
Mahal nila yung mga tao at gusto nilang maligtas yung mga tao mapuntang langit. Yun. Kaya sabi nga daw po, kung pera lang daw po yung dahilan, ayan, kung dahil sa mga tao, imposible daw na may manatili pang pastor. Yan, pero yung una-una kasi dahil kay Lord yun. Tapos naalala ko po, at tinanong ko nga po si pastor nung unang taon natin, 2014. Sabi ko, magkano ba ang allowance mo nung 2014 tayo, yung unang taon? Sabi niya, 100 daw. Tapos para makakain siya, uuwi na lang daw siya sa bahay nila. Tapos minsan dinadalan daw siya ni Gerald para matawid yung pagkain niya. Yan, imagine kung 100 yun a week, so may 400 siya a month. Di ba? Ganun yung buhay ng pastor, di ba? Lalo na pag nag-uumpisa. Ganun din naman po ako nung nag-uumpisa. Kaya nga parang noong time na yun, syempre graduate ako. Tapos yung mga kasabayan ko, mga nagiging social na, unti-unti na nagkakapera. Tapos ako, parang dahil nag-full time ako, parang ano ka, di ba? Parang wala kang, walang tiis-tiis ka. Pero kasama talaga po yun sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil umaasa ka na maging maayos. Pero imagine, di ko rin ma-imagine paano nakasurvive siya sa 100. Pero di ba ganun po yung amazing grace ng Panginoon na paano kami umabot sa ganito na ng mga unang taon, magkano lang, hindi namin alam kung paano kami nataguyod ni Lord. At yun nga po, at yung time pala ng unang taon po natin, no 2014, walang working noon kasi pag-graduate pa nga lang sila sa inon, di ba? Nung year na yun. Tapos yun sa mundo po, di ba may minimum na sweldo, di ba po? May minimum na sweldo a day. Tapos may benefits pa. Kami, wala na sa minimum, wala pang benefits. Hindi pa ako nagre-reklamo, nagkukwento lang po ako. Ayan, kwento lang to. Ayan, tapos yung allowance po namin, hindi pa fix. Parang kala mo weekly. Parang loto, yung ihulaan mo anong number lalabas. Ganun po yung parang allowance namin. Tapos ayun nga rin po na kahit 34 na po ako, wala pa rin akong bank account hanggang ngayon. Kasi anong ilalagay ko doon? Tsaka paano ka makakaipon sa ganong halaga? Kaya yun nga po na minsan, di ba, pag sobrang pagod po namin. Tapos alam ko si pastor nakailang open na yan bank account, pero hindi niya rin natuloy. Hindi na rin niya napagpatuloy yung pagbabangko. Tapos yun nga po, di ba pag minsan pagpagod na pagod, lalo na isang linggo, sobrang pagod mo. Siyempre parang, di ba minsan kailangan mo ng pampalubag loob sa pagod mo. Tapos yun, ang sobrang pagod namin that week, tapos pagkadating ng allowance namin, nakakapanghina lalo. Ayan, parang ganun po. Parang may mga pagkakataon na hindi matapatan ng allowance yung pagod at dedikasyon ng pastor. Ayan, tapos may mga rin po, may mga events tayo, halimbawa, mga love day, meron tayong ka-fellowship, ganyan. Yung parang mga event po natin dito. Sobrang masaya kami na masaya kayo. Pinlano namin lahat, lahat. Yan. Tapos, parang sobrang saya, matagumpay, victory tayo, di ba? Praise God. Tapos pag uwi namin, ang totoong itsura namin doon yun na malalaman. Yung parang, masaya ko, pero pag uwi namin, parang naglagay ako picture dito. Yung parang sobrang pagod nga na, grabe. Parang gano'n. Pag uwi mo, sobrang pagod na pagod ka, tapos gutom na gutom ka pa na, sabi ko, wala na akong lakas magsaing, anong kakainin natin? Ganun po yung lagay namin every time na uuwi, parang matagumpay tayo. Dito, papakita namin sa inyong strong kami. Pero pag uwi, doon na yung totoong kami. Na hindi namin alam sino order na lang ba tayo? Ano ba kainin natin? Ganyan. Yan, kaya sabi nga daw po, natuwa lang din ako nung nabasa ko yung book kasi parang naisip ko hindi pala ako abnormal. Parang same din pala yung nararamdaman ko sa nararamdaman ng maraming pastor. Tapos yun yung nakita doon po kasi sa book, sinabi doon na ang dami daw palang unhealthy na pastor. Mga pastor na hindi puro may sakit daw po. Ganun kaya nagkaroon nga sila ng study para paano daw ma-i-improve yung kalagayan ng health ng mga pastor. Dahil sa mga sobrang busy po, hindi makakain maayos. Ganon din po kami, same lang sa amin na parang kung ano na lang makain dahil pagod na. Tapos parang yun nga po yung mga pastor kakakaasikaso sa iba, hindi na nila naasikaso sa sarili nila. Na yung pastor nga daw po nagki-care sa lahat, pero sa kanya walang nagki-care. Hindi daw alam kung nangangamusta ba sa kanila, ganon. At kaya nga po mahalaga rin po yung may fellowship kami sa makapwa namin pastor. Para, alam mo yun, nagkakadamayan kayo. Yan. Tapos, kaya nga po humahaba lang talaga yung buhay ng pastor kapag pinagpe-praise sila, ina-appreciate sila. O parang pag nakikita natin yung mga bunga ng paglilingkod natin na may nagbagong buhay, may naligtas. Tapos naisip ko rin po doon sa book kasi problema daw po pala ng mga pastor na tumatanda, yung retirement. Kasi syempre bata pa kami, di ko pa naisip yung ganun. Pero doon sa book na realize ko na, ipa-inex mo yung picture ng retirement. Minsan may mga unhealthy kasi na eating.
Yung sa retirement po ng mga, inisip daw nila, paano pag ang tanda nila? Kasi, ngayon ko lang din po naisip to, kasi kung nung tumatanda na po si Papa, yun nga, medyo nakakalimot na siya. Ang lagi po kasi turo sa amin, no, nila Mama at Papa na, kahit wala kang investment dito sa mundo, pero mag-invest ka sa buhay ng mga tao. Halimbawa po nung namatay si Mama, as in, wala kaming panlibing, walang kahit ano, walang pera. Pero alam niyo yun, nung 8 days na burol, punong-puno yung church, punong-puno ng daming dumarating. Tapos, lahat ng kailangan bayad, lahat po ayos lahat. Kaya parang alam mo yun, kahit nga po kay Papa, alam ko, hindi ako nag-aalala ka sa kanya kasi alam ko ang daming investment po niya sa mga tao. Ganun. Kaya yun yung pinagkaiba nga lang ng nag-invest sa mundo at nag-invest sa tao o sa mga buhay ng mga tao. Tapos yun nga po, pero may pastor po kasi na nagreklamo doon. Sabi niya, paano naman yung retirement retirement plan ba yun? Sabi po sa kanya nung secretary ba yun, sabi, si Lord na po ang bahala sa inyo, pastor, pagka andun na kayo pag matanda ka na. Tama naman, pero grabe lang, di ba? Pero alam mo yun, pero naisip ko lang yun. Pero kami kasi, parang ang faith ko magra-rapture na. Yan. So, ba't nga po pala tayo may mga appreciation? Pakulo lang ba ng church yun na bakit may mga pastor's appreciation? Pero alam niyo po, yung pastor's appreciation na yan, biblical po yan, inutos po yan ng Panginoon. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:12-13, sabi dyan po, now we ask you brothers and sisters to i-acknowledge daw po natin those who work hard among you and who care for you in the Lord. Nakita niyo po yan, kung sino daw po yung nag-care sa atin spiritually, tapos yung mga, i-acknowledge daw po natin yung mga ginawa nila para sa atin. Yan, and bigyan sila ng highest regard in love because of their work. Kaya naman yun, dapat talaga ina-appreciate sila kasi i-acknowledge nyo naman yung pagod nila para sa inyo. Tapos yung Hebrews 13:17 po, sabi, remember your leaders. O kung ano yung pinapaalala sa inyo ng Panginoon, ano yung remember na yun, di ba? Kung naalala mo ba yung mga effort niya sa'yo, di ba? Sa paanong paraan na maaalala mo siya. Hebrews 13:17 po, sabi dyan, obey your leaders and submit to them. For they keep watch over your souls. Di ba? Yung kaluluwa po natin talagang, yan yung binabantayan na hindi malayo sa Panginoon. Hindi na naman yan magagawa ng kahit sino pong mga tao, di ba? Tapos, sa 1 Timothy 5:7-18, sinabi po dyan na yung mga elders o yung mga leaders ng church, sila po ay worthy of double honor. Bigyan ka nga lang ng isang honor, di ba? Honorarium, okay na yun, di ba? Pero sinasabi po dito, bakit double honor? Di ba? Kasi especially daw po, binibigyan ng double honor yung mga nagpipreach at nagtiteach ng Word of God. Di ba? Yung mga, kung nakikinabang ka sa mga pagtuturo nila, dapat alalahanin mo sila. And sabi po, the worker deserves his wages. Yung mga nagtatrabaho po nating mga YA, nagte-thank you po ba kayo sa boss nyo o sa company? Thank you dahil sa sweldo ko po Hindi, di ba? Parang, dapat nyo ako bayaran. Nagtrabaho ako eh. Di ba ganun po? Hindi na kayo dapat mag-thank you sa mga company nyo kasi talagang tinrabaho mo yung binayad sa'yo. Kaya parang ganito rin po yung sinasabi dito. Yung worker, deserve niya po yung sweldo niya. Pero sa mga pastor, hindi ganun eh. Di ba? Iba po. Tapos sa Galatians 6:6, sabi po dyan, sino man na mga tinuturuan, kailangan i-share din nyo yung good things with their instructor. Kung sino man yung nagturo sa inyo, yung teacher nyo, alalahanin nyo rin sila. Di ba? Yan yung marami pong mga verse pala, di ba, tukol dito. Tapos sa Philippians 2:29-30, sabi po dyan, so welcome him in the Lord with great joy and honor. Di ba? People like him. Kasi yung mga kagaya po na yung binibigay yung buhay for the work of Christ, na bigyan daw po ng honor. Tapos yung 1 Corinthians 9:13-14, sabi po dyan na, don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple? Tapos sa dulo, those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Na dapat talaga, yung mga nag-share ng gospel, doon din sila mabuhay. Tapos sa Deuteronomy 12:19, naalala niyo po yung mga Levites. Di ba pag mga Levites, naglilingkod po sila sa templo. Pero sabi po ng Panginoon sa kanila, be careful not to neglect. Wag na wag niyong kakalimutan yung mga naglilingkod sa Diyos o sa templo. Yan, kaya, ayun nga po, hindi ko alam kung pastor ba yung narinig ko, basta may nag-preach po na narinig ko, sinabi niya na, alam niyo ba na ang pastor ay matabang lupa? Yan, matabang lupa, parang ano ibig sabihin nun? Na kapag nagtanim ka sa kanila, kunwari nag-seed faith ka sa kanila, sure na maraming magiging bunga. Kasi di ba pag alam mo, pag nagtanim po tayo sa matabang lupa, ang bilis tumubo, tapos pag namunga pa yan, ang dami. Kasi po mataba yung lupa niya. Kaya parang nung narinig ko lang po yan may narinig po ako na gano'n. Tapos, alam niyo po ba kung bakit na matabang lupa ang pastor? Kasi selfless yung pastor. Na kapag binigyan mo siya, alam natin na yung puso niya, laging nasa Panginoon tsaka nasa ministry.
Tapos meron po kasi akong sinidpaitan na pastor. Sabi ko po sa kanya, tuwing magsisidpate ako sa'yo, sana wag mo to gamitin sa church, ha. Sabi ko, gamitin mo talaga to sa sana gamitin mo to sa personal na kailangan mo talaga. Kasi alam ko siya na pwedeng gamitin niya lang yun sa church, hindi niya yung gamitin sa kasarili niya. Kahit marami siyang kailangan. Pero tapos alam niyo po yung sagot niya sa akin. Sabi niya, hindi ko lang sure kasi maraming kailangan sa church. Diba? Kaya yung pastor, parang alam mo yun na every time na nakakatanggap yan, imposibleng tanggapin niya lang yan pang sarili niya. Kundi makakarating yan sa iba't ibang ministry o mapapadpad sa mga ganitong mga ganyan. Kasi ganun po yung pastor. Yan, at sabi nga po, yun nga po rin na na-realize lang ako. Kasi tingin nyo ba, coincidence lang na nagkataon lang ba na yung tao na laging na nagbibigay kay pastor, yan, kay pastor natin, yung taong nagbibigay lagi kay pastor, siya yung pinakamataas yung sweldo. Nagkataon lang kaya yun? Na yung sweldo niya pang abroad yung level. Yan, di ba? Tapos, meron din kasi yung si Papa na sila sa Taytay. Meron din doon na member sila na laging chinecheck yung rep nila kung may pagkain. Tapos alam nyo, yun din yung naging pinakamayaman kasi 3 naging restaurant ng pagkain nun. Parang gano'n, parang kayo ba, tingin nyo, coincidence lang kaya na nagtatanim kasi sila o nag-care sila sa pastor nila. Yan, kaya naman every time na ina-appreciate po natin yung mga pastor, kayo rin yung dodoblehin yung pagpapala. Di ba? Kasi, ayun commandment po yun, di ba? Alam natin sa Bible, kapag ang blessing ng Panginoon, yung binibigay niya sa mga nag-o-obey. Di ba? Kaya, nasa sa inyo na po yun. Yan, sabi nga din dito, but ngayon, doon na po tayo sa may book talaga. Yung what pastors wish church members know. Una po, sabi dyan, I'm not Superman. Yan, gusto pong ipaalam ng mga pastor. Isipin niyo po, maraming pastor, hindi lang po kami. Yan, sabi po dyan, your pastor is a human being with human problems. Kagaya niyo po, may mga problema kayo, ganun din po yung pastor. Tao lang din po sila, may mga limitasyon po sila at gusto man nila gawin lahat pero hindi nila kaya gawin lahat. Kasi isa lang sila. At yung mga pastor, iniisip kasi ng iba, naka-necktie pa rin yan si pastor kahit na naglalaba. Ganun kami hanggang bahay. Yung parang iniisip nila, bawal mong tanungin si pastor tungkol sa basketball. Bawal mo siyang tanungin tungkol sa ganito. Hindi po kami Bible yung topic all the time. Tao rin po kami. May mga comment din ako sa mga artista, sino yung maganda, ganyan-ganyan. Para mga ganyan, rin po kami, hindi ako nakadress habang naglalaba ako o naghuhugas pinggan. Hindi ako formal pagdating sa bahay. Yun. At same nyo rin, naglalaba rin po kami, nagluluto, naglilinis. May mga pamilya rin po kaming iniisip. Nakakaramdam din kami ng mga personal na mga struggles, kagaya ng mga emotions, may mga nilalabanan ka rin mga emotional attacks, ganon. At umiiyak din po kami at nasasaktan. At may mga pinagtatagumpayan din kami, may mga family problems, financial problems, mga stress, pero kailangan ipakita sa church na matatag kami. Kasi kapag pinakita po namin mahina kami, baka manghina rin yung mga members. Kaya marami daw nga po na mga church members daw po na hindi talaga nila kilala yung pastor nila. Akala nila laging malakas, hindi pwedeng magkamali, hindi pwedeng magkulang, hindi pwedeng mapagod. Yan. At sabi nga daw po, yung marami daw pong pastor ang friendless and lonely. Yan, marami daw pong pastor yung feeling mag-isa. Kaya nga maganda rin po talaga sa pastor may asawa. Para automatic, may kaibigan ka na. Yan, at yung sabi po dyan, friendless daw po yung 70% ng mga pastor at wala daw po silang masabing close friend nila. Buti si pastor may isa siyang friend na close. Yan, ako po, kung hindi ako busy, marami po talaga akong kaibigan. Pero wala akong kaibigan na as in yung everyday ko kausap, ganun. Kasi busy ako. Pero kung pagkaibigan lang, ang friendly ko po, ang dami ko pa talagang kaibigan. Wala lang akong time mag-bonding, pero hindi ko naman masabi na wala talaga akong friend. Pero parang alam ko, andyan lang sila, ganun. Ayan, tapos yun nga po na, pero dahil sa busy, hindi ka nga nila maano agad. Parang nagkakaintindihan na lang kami na pare-pareho kaming may ginagawa kay Lord. Yan, tapos pero yun nga po na, yung mga pastor daw po kasi surrounded sila ng maraming tao lagi. Pero hindi, feeling nila mag-isa sila. Ganon. At lalo na yung parang yung mga pinapa-feel pa po ng mga church people na iba ka pastor, parang iba ka sa amin ganon. Pero gusto rin po ng pastor na makabelong sa church niya mismo. Gusto niya rin po ng fellowship. Ayan, at ayun nga po, lalo na kapag nag-preach yung pastor ng rebuke, pagtapos niya mag-preach, nilalayuan siya. Di ba ayaw siya pansinin? Samantalang naging tapat lang naman yung pastor na ituro yung Bible, pero yun nga, nawawalan siya ng friend dahil sa pagtuturo ng Bible. Ayan, pero kailangan din po niya ng encouragement and friendship. Pangalawa,
sabi po niya, sabi po ng mga kabuuan ng pastor, my spiritual life sometimes suffers. Yan, na kung tayo, di ba, na nag-struggle tayo minsan sa devotion natin, ganun din po ang mga pastor. Kasi dahil nangyayari yan, dahil ang daming humihingi ng time niya. Yung parang, pastor, puntahan mo kami. Pastor, pag-pray mo kami, share nyo po yung ganito, i-Bible study nyo kami. Parang dahil sa mga ganon, minsan may bumisita, may ganito, ganyan. Apektado rin po yung devotion ng pastor. Yung prayer, tsaka personal na Bible study ng isang pastor, apektado. At yung tandaan nyo po na yung pagbibigay niya ng oras sa inyo, kawalan yun ng oras para sa sarili niya, sa pamilya niya, o sa time niya kay Lord. Kaya, sobrang sacrificial po talaga, yung paglalaan ng time ng pastor. At alam niyo po ba si Mother Teresa? Si Mother Teresa, alam niyo po ba, sobrang busy niya maglingkod, di ba, ang dami niya po talagang ministry. Pero, alam niyo po ba na dumating siya sa time na nagkaroon siya ng crisis of faith? Sinabi niya na dumating daw yung point na nawala na yung pagmamahal niya sa Diyos. Tapos hindi na daw niya po madama yung presensya ng Diyos. Di ba? Siguro po dahil sa sobrang busy niya, hindi niya na-balance yung paglilingkod, tsaka yung tungkulin niya sa Panginoon. Yan. Tapos nakakatawa lang yung sabi ni Wayne Cordero po. Sabi niya, a tired pastor is a dangerous pastor. Di ba? Kaya nga pag sobrang pagod ng pastor yan, pwedeng uminit na ulo niya, pwedeng yung mga preaching niya din, apektado na. Kaya kailangan din po talaga na pahinga rin ng pastor. Kailangan ma-balance, kundi burnout yung aabutin. At sabi nga daw po, ang cause daw ng burnout ay yung bigay lang daw ng bigay ng love at care yung pastor. Pero walang love na bumabalik. Wala man lang alam mo yun, may mga, sa pagka-pastor, ilang beses mo mararamdaman yan. Yung binigay mo lahat, kahit buhay mo, pero unthankful yung mga tao, gano'n. Di lang po dito, sa lahat po ng pastor to, ha. Yung parang nararamdaman mo, ang dami mo ng pagkikare sa mga tao, pero ni thank you, walang nakaka-appreciate, gano'n. Kaya sabi nga daw po, meron daw, pero yung mga pastor daw po pala, nakita ko po sa book na lahat daw pala ng pastor na kilala niya, merong 3 to 4 weeks na bakasyon every year. Pero kami wala. Mula January 1 hanggang December 31, pastor kami. Wala pong bakasyon na gano'n. Kaya dapat pala meron. Pero saka na po pag may budget na. Kasi nga po, wala rin kaming budget pan-travel. Kaya ang ginoal ko na lang po sa sarili ko, yung bahay namin, parang gawin ko siya na parang feeling staycation. Para kahit nawala kaming pan-travel, yung pag-uwi mo, kahit sobrang pagod mo, at dami mong naging stress, at least pag-uwi mo, parang nakakomfort ka. Kaya gano'n na po, na-achieve na po namin yun. Nagawa namin na parang feeling lalo na yung napalitan yung sopa namin, sobrang staycation na talaga yung feeling. Yan, parang na-achieve na po namin yung goal. Kaya parang ayun nga po, na hindi na ako masyadong pag nasa bahay po, parang comfort zone na yun. Kaya nga po, pag iniimbitahan pa namin kayo sa bahay namin mag-Bible study, parang binigay na namin lahat sa inyo, pati comfort namin. Kapag pinatuloy na namin kayo sa bahay. Kasi yun na lang talaga yung time para makapag-relax na kami. Tapos yun nga po, na meron din pong may pastor po na nagkwento, sabi niya, nasa office daw siya. Tapos may member daw na dumating, sabi niya, Pastor, busy ba kayo? Kung hindi po kayo busy, ganyan, ganyan, ganyan. Parang gusto daw niya sagutin na, ano ba, lagi akong busy. Sabi niya, sa profession ko na to, never ako pwede maging tamad. Sa profession ng pagiging pastor, walang pwedeng parang tamad na moment. Ganun. Kaya parang naisip ko lang na siguro nga, maraming mga church members na tingin nila hindi busy yung pastor. Yan. Pero kahit sa amin, kunwari, ang daming gusto rin makipagkita sa akin, dami ko rin talagang gustong i-meet. Pero yun nga, ang hirap lagyan ng date dahil, anuhin mo talaga kung kailan. Gano'n na talagang sa amin, imposible kaming may araw na tamad kami. Dahil ang dami po talagang gagawin. At yun nga, kasi may mga members din po tayo nila magrabing makakuha ng oras. Kala nila personal nilang pastor yun, na parang amin lang na Monday to Friday, pastor mo siya. Gusto mo nandyan siya lagi. Pero yun nga po, ang hirap gawin po ng gano'n. Kasi mahalaga rin po yung time ng pastor na may personal time siya sa prayer at saka word of God. At tandaan niyo po, pag nakapag-aral mabuti si pastor, makikinabang tayo lahat. Di ba? Kasi tayo rin po yung mag-grow dun. Yan, kaya kailangan po ng maraming katulong ng pastor. Tapos ito rin po, emphasize ko lang to, yung sabi, your pastor needs a praying congregation. Na, oo, talagang nag-agree ako dito kasi parang pare-pareho pala yung mga gusto ng mga pastor na gusto nila makita o malaman na nagpe-pray yung mga church people. Para sa pastor, pati para sa church din. Na sabi nga hindi ko rin alam ko bakit natatouch ako every time na pag mga prayer gatherings dumarating kayo. Parang alam mo yun, hindi ko alam, natatouch ako pag may mga dumarating para mag-pray. Kasi parang feeling mo gumagaan yung mga bagay. Tapos parang nararamdaman mo na yung tao na yun, lumalapit kay Lord.
Parang ganun, ang lakas maka-encourage na nalalaman namin na nagpe-pray o kaya may nag-pray dito sa church, ganun. At sabi nga daw, isa daw sa pinaka nakaka-encourage na masabi ng member sa kanilang pastor ay, eto yung pastor, pinag-pray ko po kayo. Ayan yung pinaka gustong marinig ng pastor. Na bago siya mag-preach, may nagsabi sa kanya, pastor, pinag-pray ko po kayo. Di ba? Parang imagine niyo kung halimbawa may 10 na members na nagpe-pray sa pastor, ang laking nun, parang ang laking lakas ng loob para sa pastor. Tapos number 3 po, ministry has taken a toll on me. Yung parang ibig sabihin, ang laki ng epekto po nung nagagawa ng ministry. Sabi nga po, nangangamba daw nga yung maraming mga, may baptist kasing parang org na pinag-aralan nila yung mga unhealthy pastor kasi ang daming mga may sakit. Tapos sabi nga daw, sinabi ng doktor yan, di ba, na sabi ng doktor na ang stress, connected siya sa maraming bagay. Pag nagkaroon ng stress yung tao, pwede siya magkaroon ng cancer, high blood pressure, heart attacks, diabetes. Yan yung mga, parang konektado lahat. Sa stress lang yan. At sabi nga po, prone yung pastor sa ganyan. Kasi, ang daming mga stress ng pastor, di ba? At saka yun nga, laging may mga hurts na pwede may mangyari sa church, mga issues, gano'n. At may rin yung pastor laging nagmamahal din kasi ng tao. Kaya naman, expected mo na lagi rin siya masasaktan. Kaya nga napakahalaga ng encouragement, di ba, sa pastor. At yun, yung rin po dyan, yung mga sakit na yan, di ba, prone yung mga pastor sa ganito kasi lagi yung stress nandyan. Kung 100 yung members, 100 din yung problema, di ba? At kaya kailangan maraming ka-share si pastor ng mga leading servants o mga church leaders para mag-care din po sa mga tao. Kaya sabi nga, di ba mas maganda kung kunwari, pag absent si pastor, asan si pastor? Ayun, may sakit, sobrang napagod. Di ba hindi po maganda pakinggan na burnout? Pero mas maganda, asan si pastor? Nasa Puerto Galera ngayon, nagpapalakas muna. Di ba mas maganda yon na at least pagbalik niya, talagang refresh na siya. Yan, kaya pag-pray niyo po yan, isa yan sa prayer request. Yan, kaya sabi nga po dito, he can never say, hindi daw po pwede sabihin ng pastor na, my work for today is finished. Because his work involves people. At ako rin po, bilang asawa rin ng pastor, kitang-kita ko yung buhay. Di ba na, grabe, parang sa isip ko, mula umaga, ang dami niyang miniting buong araw, hanggang gabi, sabi ko, magpahinga ka naman. Ganun, pero talagang ang dami niyang, kapag di mo siya pipigilan, ayun, talagang tuloy-tuloy yung ang daming ka-schedule na sinasagad niya yung mga oras at araw. Tsaka minsan, di ba, may time po na gano'n, yung 1 o'clock na siya umuwi o 2 a.m. Kasi meron siyang minister na ganito, ganyan. May mga ganun pong mga sitwasyon. Tapos number 4, my spouse and children need your grace and love. Yan, kasi po yung, marami pong anak ng pastor. Ang ayaw na maging Christian dahil sa nakita nilang trato ng church people, sa magulang nilang pastor. Ako po, pastor's kid din ako, di ba? Marami po akong, nung bata ako, galit talaga ako sa mga pastor. Kasi grabe sila sa yung ginawa nila sa mga magulang namin. Parang, grabe kayo, parang pinag-anuhan kayo, tapos gano'n. Kaya lahat po kaming, makikita niyo po sa aming magkakapatid, medyo mga palaban po kami. Kasi, ang dami pong umaway sa magulang namin, sobrang bait kasi. Gano'n. Pero yun nga po sa isip ko, like nung bata ako, naalala ko po, sinasabi ko, Ma, bakit niyo pa pinapasok yan? Ang sama na nga na ginawa niyan sa inyo, gano'n di kay Papa. Pa, bakit mo pa inakausap to? Di ba niloko kayo niyan? Gano'n. Pero, yun nga po, bakit puro kahit ganun po yung nangyari, naging pastor pa rin kami magkakapatid, di ba? Kasi si Lord po talaga, yung kumikilos, siya yung tumatawag. Kaya kahit na anong galit mo o daming parang yun, sa ending, pastor ka din. Ayun, kaya nga po, iba po talaga kumilos kasi ang Panginoon. At sa rin po, kaya yung antas din po ng pressure, kasi kunwari yung pastor's kid, iniisip, dapat anak ka ng pastor, dapat ikaw pinakamabait na bata dito. Di ba? Kaya ganun po yung pressure sa mga bata. Na kunwari, Faith, pamangkin ka ng pastor, pag tinuka nga. Di ba? Parang paano pag ganun? Parang ang taas na expectation. Tapos din po sa mga sa 50% din daw po ng mga pastor ay divorce, sabi po. Kasi sa sobrang busy nila sa ministry, hiniwalayan na sila ng misis nila. Diba? Kaya ang sa akin nga po, maganda na ka-team talaga ako. Hindi ako yung nasa bahay lang. Gusto ko yung involved din ako. Kasi mahirap nga yung gano'n na, ang dami mga na-issue mga pastor dahil yung misis nga rin nila, hindi nila kasama. Ayun. Tapos marami rin daw pong pastors' wives na unappreciated daw yung feeling out of place, gano'n.
Pero ako po, hindi ko naman feel to. Ayan, yan. Kasi may mga pastora po kasi, asawa ng pastor na hindi sila involved gaano sa church. Kaya mas lalo po silang kinikritik na ano ba yan, di tumutulong, ganyan. Ayan, tapos yun po, sabi ng mga pastor, sana daw wag awayin yung asawa nila. Tsaka sana daw po maisip ng mga church people na napakahalaga daw po ng pamilya kay pastor dahil hindi siya makakapagpastor kung wala yung pamilya niya. Tapos sana rin daw naiintindihan ng church na may anak siyang dapat puntahan sa school event. Kunwari, yung anak niya may sayaw ng pagbabalay. Yung pastor na tatay, diba, gusto nung anak makita siya doon. Pero dahil ang daming visitation, daming mga ganun, parang intindihin din daw po na may dadalawin siyang anak na, pupunta ang anak. Tapos meron din daw po siyang asawa na, nasasamahan kumain kasi marami daw pong pastor's wives na mag-isa na lang kumakain sa gabi. Kasi yung pastor, laging may ministry, ganyan. Tapos meron, unawain din daw po na may mga old-aged parents na kailangan silang dalawin. Tapos number 5 po, I just wish I could support my family. Tungkol po yan sa sweldo, pero inunahan ko na po kayo, nabanggit ko na kanina. Pero sabi po dyan, dahil daw po sa liit ng sweldo ng pastor, kahit anak daw po nila, hindi nila mapaaral sa Bible school. At hindi rin daw po sila makatira sa bahay na maayos. Puro, alam niyo po yung parsonage. Yung parsonage, yung malapit yun sa kunwari, likod ng church. Yung parang kahit sira-sira itsura, pastor, diyan ka na lang tumira para tipid. Parang ganun po sa ibang bansa din. Na sila mama at papa po, naranasan nila tumira sa parsonage. Pero ako po, ginawal kong hindi mangyari yun. Kasi ayoko po. Na parang wala ka nakapahinga, andyan palagi, di ba? Parang wala ka ng privacy, ganun po. Kaya nakita ko po na hindi naging maganda yun. Tapos, sana daw po malaman ng church na mahirap daw po mag-minister kung naghahanap din siya ng paraan para mabayaran yung bills niya at matustusan niyo yung kailangan ng pamilya. Yung parang minsan, ang dami nagde-demand, pastor, bakit hindi ka magganto, ganyan. Pero nag-iisip yung pastor, nakita ko rin po kay Papa to, na nag-iisip siya lagi paano mabibigay mga baon namin, ganun, kasi hindi sapat. Tapos natatawa nga po ako sa mga example ni Papa noon na pag nagpe-preach daw po siya sa mga ibang lugar, pag kinamayan siya, may laman, sabi niya, uy! Ganun, nakakadami daw po siya. Kapag kasi nga, ganun po si Papa, doon niya rin po kami binuhay na pag nag-preach siya sa ibang lugar, may mga nag-seed faith po sa kanya. Kaya si Papa, travel po ng travel nun. Kasi, yun, mas marami po seed faith sa kanya. Tapos yun, tapos minsan din po sa ibang church, ang daming reklamo sa pastor. Pero pag tinanong mo naman, magkano ba binibigyan niyo sa pastor niyo? Ulit naman pala, bakit niyo inaano siya na magawa niya yung mga ganito, ganyan. Kasi may mga kilala rin po ako kahit ngayon. Ang dami nila reklamo sa pastor nila, pero hindi naman nila mas mapasweldo. Ganun po. Kaya dapat po pag ganun, maging thankful sila, maging helpful at ipag-pray yung pastor po nila. Sabi nga po, kung gusto nyong lumabas, yung best version ng pastor nyo, dapat sapat sweldo niya, dapat sapat tulog niya, at may maayos siyang devotion. Pero hanggat hindi nangyayari yun, huwag tayong mag-expect masyado. Yun. Tapos number 6 po, this bivocational thing isn't easy. Sabi nga daw po, dumadami na po yung percentage ng mga pastor na nagtatrabaho. Yung halimbawa po, pastor siya pero engineer siya. Pastor siya pero professor po siya sa college. Pastor siya pero police din. Yan, marami pong lumalaki na po yung ganito. At ako rin po mismo, marami akong kilala na pastor pero meron din po siyang another work. Sabi po nila, hindi daw kasi kaya ng church ibigay yung needs nila, kaya nag-work pa sila. Pangarap din daw po nila maging full-time pastor, kaso sa ngayon hindi daw kasi hindi sila kayang suportahan. Masaya daw sila na hindi sila nakaasa sa allowance ng church, pero madalas nalulungkot daw sila kasi parang wala silang time maging tunay na pastor sa mga taong kailangan nila. Sa mga taong kailangan sila. Parang sa akin naman po, ang pananaw ko dito, hanggat kaya ko pong, di ba, pag maiksi nga yung kumot, matutong mamaluktot. Hanggang kaya ko pa magtiis, hindi pa ako magtatrabaho pa ng isa pa. Ganon. Kaya, parang ganon po. Pero nakita ko naman po, na-prove ko na tapat ang Diyos, di ba? Na as you seek first His kingdom, all these things shall be added unto you. Parang ganon. Basta ang akin po, kaya ko pang magtiis. Ganon. Hindi ako, parang gusto ko pa rin po full-time ako. Talagang, kami po, full-time po talaga. Kasi yun nga po, ang hirap po ng, di ba, linggo lang kami o Wednesday. Tapos, sabi rin po, ang problema po ng mga dalawa trabaho na pastor, yung, time po talaga. Wala silang time sa church, wala rin silang time sa pamilya nila. Sabi rin po, 70% daw po ng mga pastors' wives ay working. Kasi dahil kulang yung sweldo ni pastor, yung mga misis na lang po ang nagtatrabaho. Tapos, 3 na po yung full-time job nila. Nagre-reklamo yung church na, dapat nandito ko rin, active ka dito, pastor's wife ka.
So may isa siyang work, tas nanay pa siya. Full-time mother din siya. Tapos, yun nga po, may work pa siya. Kaya 3 full-time jobs na daw po yung mga pastor's wives. Tas number 7, if you know how frustrating ministry can be. Yan, marami daw po mga frustration sa sa ministry. Na parang sana alam nyo na, yun yung may kasi, may anak ng pastor, sabi niya, narinig niya yung word na deacons. Sabi niya sa tatay niyang pastor. Sabi niya, Daddy, di ba yung deacons ay yung kinakast out ni Jesus? Yan, sabi niya, yung kasi board of deacons kasi, di ba? Gino-joke din po ni Papa to dati na ang board of deacons daw ay board of demons. Kasi kadalasan daw sila yung mga kontrabida. Yan, imbes na matuloy yung ganito, ang daming kontra ng mga deacons. Ganun. At sabi daw po, nakaka-frustrate daw po na hindi lahat madalaw ni pastor. Kasi si pastor, gusto niya talaga madalaw lahat. Pero napo-frustrate siya na hindi niya makausap lahat. Lahat po to ng pastor, sinasabi ko. Hindi lahat matulungan niya kasi limited siya. Na parang wala rin daw tumutulong mag-visit. Tapos ayan din po, yung mga frustration niya na gusto daw niya makapag-preach ng maganda at anointed, pero ang daming pangyayari sa members na puntahan dito, pag-pray dyan, ganyan-ganyan. Kaya naaagaw daw po yung time niya mag-aral pala. Sabi po, nakaka-frustrate daw din po na kahit hindi daw sabihin ng mga members, dama ng mga pastor na sinisisi sila ng sa mga pangyayari sa church. Na parang pag walang tissue sa banyo, sinisisi si pastor. Pag walang mineral water, si pastor para may kasalanan. Pag konti po yung attendance, sinisisi rin po yung pastor kahit na hindi sabihin. Tapos sabi po, nakaka-frustrate din daw po na may mga church program na hindi gano'n kailangan pero gagawin pa rin po nila pastor. Sabi daw po, pero si Jesus nga daw po, ang dami rin daw po niya mga frustration sa mga disciples, di ba? Na, sinasabi ni Jesus na, how long, parang gano'n ba ako magtatagal sa inyo, gano'n. Yan, kasi may mga gano'n po talaga na minsan may mga impossible expectation na na akala ng mga tao Superman si pastor. Yan, tas mahirap din po yung nakaka-frustrate din po na ang dami nagtatampo kay pastor na hindi nakapunta dito, hindi nakaano diyan, hindi nadalaw ganyan, hindi naka-attend sa ganun. Kasi nga po gusto man pero hindi po magawa dahil ang dami po. Yan kaya minsan po dapat maunawaan po natin na yung mga pastor kapag minsan malungkot sila o hindi okay, kasi dahil po may mga ganong sitwasyon. Tapos number 8 po, sometimes, I'm overwhelmed with anxiety. Di ba, alam niyo po ba na unang-una, nakalagay po dun sa book, na pare-pareho po pala kami nararamdaman. Pag linggo, yun ang pinaka-nakaka-tense na araw. Na Sunday ngayon, parang alam mo yun, lalo na po akong preacher kasi ako, minsan po lang po, once a month lang ako mag-preach. Pero pag ako mag-preach, tense to tense po talaga ako, hindi ako mapakali, parang okay lang ako. Pero alam mo yung parang may himatayin yung feeling. Parang ganun minsan, parang parang ayaw mo humarap dito, ganun. Paano pa po si pastor, linggo-linggo siya nagpipreach. Ganun din po pala yung nabasa ko sa book na lahat pala ng mga pastor pag linggo, lalo ng linggo ng umaga. Talagang hindi sila mapakali. Yan, at iniisip din po ng pastor kung tama ba yung pinreach niya, karapat-dapat ba siya mag-church, nagawa niya ba tungkulin niya, paano ba mag-grow yung church, paano ko ililid ang church, paano makakapag-share, nalugod ba sa akin si Lord, kamusta ang mga members, bakit wala na naman si ganito, paano kaya pag tumanda na ako, papalitan ba ako, tama ba ang mga bashers ko, paano ba mas lalo maging holy and righteous, paano makaiwas sa tukso, paano magyanatiling on fire, ganyan po, lahat-lahat, iniisip po niyan. Pag-akyat dito at pagbaba sa pulpito, ganun po, ang daming anxiety din. Tapos number 9, you're difficult now and then. Isa rin po sa malaking stress o challenge din sa mga pastor ay yung mga taong ayaw nila ang personality. Kala nyo po ba kayo lang yung may ayaw sa isang tao? Yung alam mo yung unang kita mo pa lang sa tao, hindi ko to gusto. Kayo di ba may mga ganun kayo na alam mo hindi mo magiging close to, parang hindi mo type yung personality ng tao na to. Pero alam nyo, imagine niyo yung mga pastor, bawal mamili. Hindi natin pwede sabihin, uy, huwag ka na dito mag-church kasi hindi ko type personality mo. Pero yun nga po, yung pastor, kahit nakikita niyo yung mga tao na parang hindi tugma sa personality niya, hindi niya pwede ipahalata kundi lahat dapat mahalin, di ba po? At may mga tao din na alam mong nararamdaman mong ayaw nila sa pastor, pero kailangan pakisamaan at unawain. Di ba? Tapos yun rin po, kailangan din na hindi ipahalata na kinakabahan sila o awkward sa isang tao na to. Yun, ganun po yung stress challenge.
Na parang isipin nyo na po lahat ng uri ng tao, di ba? Pero lahat hindi pwede piliin. Kailangan ipadama yung pag-ibig ng Diyos. Yan. Kaya lalong-lalo na daw po yung mga matured na dapat, yung antagal na kay Lord, tas sila pa yung nagpapabigat ng sitwasyon. Yan, mas matinding challenge din po yan. Tapos meron pa daw po yung hindi naman active sa church, pero ang lakas magreklamo at mambash. Yan po yung malaking stress sa pastor. Di ba? Hindi na nga makita sa church, ang dami pang sinabi. Yun, kaya sabi daw po, sana daw ay alam ng church kung gaano sinusubukan ng pastor na mapadama sa lahat na mahal at mahalaga ang bawat isa. Tinatry po ni pastor yan, ng mga pastor na ipadama sa mga members nila na mahalaga lahat. Pero yun nga po, may mga challenge lang din. Tapos number 10 po, I want our church to be in the world, not of it. Nangangamba po yung mga pastor na dahil sa nagbabago nating mundo, na baka matangay ng mundo yung mga members, baka yung iba magsimba na lang sa video, tsaka umasa na lang sa AI, ganon. Pero kung ano, di ba, kung sa TV ka nga nagsisimba, pag nagka-problema ka ba, pwede mong kausapin yung TV. Pag-pray mo nga ako, pastor na nasa TV. Hindi, di ba? Hindi ka naman mapupuntahan, hindi ka mapapayuhan, ganun. At pati yung AI, hindi mo siya pwedeng asahan kasi hindi siya anointed. Ang anointed, yun yung galing sa Panginoon, di ba? Pero yung AI, hindi anointed. Kaya kailangan mo po ng pastor na totoo para gumabay sa'yo. Madami nga rin po daw ngayon nag-church shopping, yung parang kino-compare yung mga church. Yun. Pero dumadami rin daw, iniisip po ng mga pastor yung hedonism, yung nagiging selfish po yung mga tao na puro pagsasaya at entertainment. Na kapag hindi sila na-entertain sa church, hanap na lang silang iba. Tapos 11 po, preaching to you is the hardest thing I do. Totoo po yun, yung preaching talaga pinakamahirap sa lahat-lahat ng mga trabaho din ng pastor. Yung ayaw po kasi ng pastor na maging kulto tayo. Kaya syempre nag-aaral siya mabuti, hindi siya pwede makapagturo ng maling paliwanag, ganyan. Yung parang, ganun po yung mga sinabi sa book na ang daming pastor na nangangamba silang mali yung nila, tinuturo, kaya kailangan mag-aral sila mabuti, ganun. Kaya sabi nga daw po doon, nakakalungkot daw, sabi po ng mga pastor, nakakalungkot daw na tinutulugan lang sila. Yung gumaganon-ganon daw, pinaghirapan nila to ilang araw, inaral nila tong mabuti, tapos gumaganon lang, tapos may humihilik pa daw, ganun. Tapos may mga pinaghirapan niya yung preaching na yun, aralin, tapos tingin lang daw ng tingin sa baby yung mga members. Sabi yun doon sa book, kaya same lang din pala na nangyari sa atin. Tapos may lingon daw ng lingon, ganun, may mga di daw mapakali. Samantalang parang sa kanya daw, kung alam nyo lang kung gaano kahirap aralin to, pero tutulugan nyo lang pala ako, ganun. Kaya ayun po, masakit po pala yun sa kanila. Tapos sabi po, ang pagpipreach daw po talaga nila, literal daw po na with fear and trembling. Yung talagang nangangatog na parang ayaw mo mag-Sunday, ayaw mo dumating yung araw na magpipreach ka. Kasi yun nga po, may mga ganun din po pala talagang nararamdaman yung mga pastor. Sana daw alam ng church people kung gaano kahirap para sa kanila mag-prepare ng sermon at mag-deliver nito. Kung nakikita nyo lang yung behind the scene bago mabuo yung message. Pero yun nga po, behind the scene nga, hindi kita. At sana alam daw ng church gaano kahirap magturo ng 3 times a week. Pinakamahirap daw sa kanila ang Sunday morning. Kaya pakiusap, ito po yung sabi, pakiusap daw po ng mga pastor na wala muna kakausap kay pastor before mag-preach. Kapag ba daw hindi pa tapos yung preaching, kunwari, Sunday school, no? Pagpasok pa lang ni pastor, Pastor, may chika po ako kahapon, alam niyo po ba, nag-attitude si ganito. Sira na agad yung mga inaral dahil binadrip si pastor, gano'n, di ba? Minsan nga po, hindi rin nakatulong yung may dispenser po dyan sa loob. Kasi may kukuha ng tubig, ay pastor, alam niyo po ba? Ganyan-ganyan. Naabala na yung pag-aaral niya. Kasi di ba, pag magpipreach ka, kailangan nasa diwa ka ng prayer, yung word of God na inaral mo, kailangan steady doon. Pero kapag may mga chika yung mga members before mag-preach, nagugulo yung mga yung mga parang, meantime, apektado yung preaching, parang nagagalit si pastor kasi may mga sumbong kanina bago magsimula, gano'n. Kaya sabi po ng mga pastor yan, na wag daw po silang abalahin muna kapag hindi pa sila nakakapag-preach. Kasi kailangan nila na, ang tawag namin pa-internalize yung pe-preach nila. Yan, tapos sabi rin po, yan, wag daw natin salubungin ng chika si pastor at issue pagpasok ng church kasi yon masisira yung preparation. Ano pa naman po, yung din po, wala rin tayong office, di ba? Kasi sa ibang church may office yung pastor, kaya yan, concentrate talaga siya, nasa prayer siya. Pero dito si Faye, ay ganyan. Sila Gia, nagkakagulo sa office. Yan, kaya parang paano ka makaka-concentrate, di ba?
Kaya minsan, gusto natin na makarinig na magandang message, pero ganon, may mga ganong sitwasyon. Tapos yun po, yung ganon din po pag after mag-preach. Alam niyo ba, kapag after po mag-preach, parang gusto ko humiga. Ganon yung parang, grabe, parang ubos na ubos lahat ng energy, ganon. Kasi nga po, grabe yung preparation, yung ang dami na, talagang, todo aral, nasa laptop ka, dami mong binasa. Yun, kaya pag after mo rin mag-preach, pag nabigay mo na, grabing sobrang pagod, gano'n. Kaya medyo pahinga lang ng konti, pero trabaho pa rin po nila, kagaya ni Pastor, nakikipagkamay siya after ng message o ng service. Yan, pero ako po, yung gano'n, yung parang grabe yung pagod. Tas, sana daw po na-appreciate o na nakatulong sa inyo yung message. Ipaalam nyo daw po kay Pastor kapag, kapag na-bless kayo. Kasi maraming mga tanong sa isip niya after niya mag-preach kung nakatulong ba yung message ko? Nag-grow ba sila sa turo ko? Kasi daw marami nagsasabi daw sa Pastor, sa ibang mga sabi daw sa kanya, pagtas daw mag-preach ni Pastor, sabi daw ng mga members, good message, Pastor. Ganun. Parang sa isip niya, anong good message? Saan ka ba na-bless doon? Sabihin mo na lang kung saan doon. Hindi good message lang na parang, good message, Pastor. Ganun. Yung parang ganun daw. Mas nabe-bless yung Pastor kapag sinabi mo na nakatulong po sa akin na wala pag-aalala kung ganyan. Yan. Tapos, ang challenge pa po dito, iba-iba yung mga members, may mga iba-iba yung age, iba-iba yung trabaho, iba-iba yung level ng maturity, education, relationship status. Yung iba pa, divorce, yung iba, single mom, ganun. Pero lahat kailangan maabot ng preaching na tumpak every Sunday. Kaya ganun po yung pressure ng anong ipipreach, paano maiintindihan ng lahat. Kaya nakakalula po talaga yung pagtayo sa pulpito pa lang. Kaya kailangan po ng prayer ng pastor. Number 12 po, second to the last na po to. Sabi, I'm concerned about evangelism. Inaalala rin po ng pastor yung evangelism. Tuwing daw po kasi, sabi, sa isip ko, ay hindi lang pala sa amin. Kahit sa iba rin palang mga church. Sabi po, yung tuwing mission at evangelism daw kasi sa church nila, tinatamad daw lahat. Umuuwi, walang suporta. Sa isip daw ng pastor, kung nawalan na ba ng heart yung church sa mga kaluluwa? Para iniisip daw po niya kung lukewarm na. Kasi ayaw daw po mag-evangelize, ayaw na mga mission Sunday. Ang hirap daw po gawing missional church yung church kung wala naman daw po tumutulong sa pastor. Kahit, tandaan niyo po ito, kahit gusto ng mga pastor na mag-mission tayo, mag-evangelize, maraming maligtas. Pero hindi po maa-achieve ng mga pastor to kung walang suporta ng mga members. Kasi tulong-tulong po talaga tayo dito. Gaya, gusto po ng pastor na i-priority ng church ang evangelism at makipagtulungan tayo mag-share at mag-alaga. Seryoso po ang evangelism para sa mga pastor. Tsaka yun po yung pinakamabilis magpasaya sa amin. Yung kapag nakikitang nag-share, nagdadala po tayo. Tas 13, there's reason I'm still here. Ito na po yung last. There's reason I'm still here. Sabi nga, kaya ito pa yung sinabi ko sa inyo, why on earth would any Spakinex? Wala ba? Yan. Sabi, why on earth would any sane, intelligent person become a pastor? Kasi nga po, because God Himself calls them to ministry. That's it, no other reason. Yan. Kaya ayun nga po na, sabi po dyan, God calls and they answer Him with a bold, self-sacrificing yes. Di ba na kahit ganun siya kahirap, pero dahil tinawag ka ni Lord, wala kang magawa. Kaya nag-yes po, kahit sacrificial yung yes na yun. Sabi po, pastors are God-called ministers. Yan, He alone issues the call. Siya po yung tumawag. Pastors don't choose the ministry. God chooses the ministers. Si Lord po talaga yung pumili. We need to understand God's call on person's life as well as honor and respect it. Kaya po natin ina-honor yung mga pastor kasi hindi dahil sila parang binibida-bida mo sila. Kundi ina-honor po natin sila kasi ina-honor natin yung Diyos na tumawag sa kanila. Di ba? Dahil alam po natin sila po yung pinili ng Panginoon. Kaya pastors must respond to a higher authority. Si Lord po talaga yung pinaka mananagot siya kapag hindi po niya ginampanan ng maayos lahat. Sabi po, pero alam niyo po, sa kabila ng ang hirap maging pastor, sa dulo pong chapter kasi ng book, sabi niya, ni-reserve ko talaga to sa last chapter na nagulat siya na grabe nakaka-touch po yung mga puso ng pastor doon sa mga sinulat doon sa book, yung last chapter. Kasi na nakalagay doon na kahit ganun kahirap magpastor, sabi nila, sobrang saya pa rin nila na magpastor. Na doon daw sabi rin sa survey,
tinanong kasi kung ano yung mga pinakamasayang mga trabaho. Tapos sumagot, ang mataas yung percentage na ang mga pastor, sinabi nila isa sa pinakamasaya yung trabaho nila. Tsaka yun nga rin po, di ba? Sa akin din, oo, parang para sa akin hindi ako nagsisisi kasi eto para sa akin ang saya-saya ng trabaho namin. May mga struggles, may mga pagod, pero isa to sa pinakamasaya talagang trabaho na nagpapasalamat ako kay Lord na sa opportunity mapaglingkuran siya. Yan, at sa palagay ko, ganoon din yung mga pastor na sobrang thankful sila sa Panginoon na naranasan nila yung gantong joy. Na parang yung sinasabi nga rin sa Bible na may mga hardship pero nandun yung joy, di ba, sa mga bagay. Sasabi po, ito daw po yung pinaka-satisfying na alam nila na ginawa nila to para sa Panginoon. Yan, at satisfying din daw every time na nakikita nilang may naliligtas na mga tao, may pagbabago sa mga sa mga buhay, nasusunod nila ang calling ng Diyos sa buhay nila. Tapos meron daw pong joy na hindi maipaliwanag kahit ang hirap. May joy daw na kapag nakakatulong sa iba, nakakapag-minister. May joy daw po sa fellowship sa church, joy sa bagong dumarating na magsimba, merong joy sa mga natututo maglingkod kay Lord. At joy din po kapag nagbabago yung buhay ng mga pamilya, may mag-asawa na hindi na natuloy yung hiwalayan. Tapos may joy din po kasi mahal nila yung church nila. Yan, kaya sa amin din po, in conclusion, yan, tandaan nyo rin po na kami rin po ni Pastor, mahal din po namin kayo. Yan, at imagine niyo kung mahal ng pastor yung mga members, tapos yung mga members, pinapahalagaan din nila yung mga pastor, di ba napakasaya natin sa church pag ganun? Yan, at tandaan nyo rin po na kapag may mga rebuke kaming preaching, hindi ibig sabihin po na nagalit kami. Ganun lang po kami yung nagmamalasakit sa bawat isa, na ayaw po namin kayo mapahamak. At, di ba, kahit tayo rin po, kahit gano'n tayo ka-imperfect na church, di ba? Alam niyo po ba, kung magkakaroon tayo ng next na pagpapastoran, kayo pa rin po pipiliin namin. Kasi, di ba, talagang parang na-appreciate ko po talaga tong church natin. Kasi, nung inisip-isip ko yung mga thoughtful dito, sobrang dami. Naalala ko lahat, oo nga, bawat YA, may alaala ko sa kanilang thoughtful sila. Yung parang alam, yung mga letters, di ba, mula sa mga youth, yung mga adults natin na parang may magulang talaga kami, ganun. Kaya sobrang na-appreciate ko po sa isip ko. Kasi doon po sa book, may nakalagay pala na awa ko doon sa isang pastor, sabi, for 4 years daw na pagpapastor niya, wala daw regalo sa appreciation, wala daw regalo sa, regalo ng Pasko, regalo ng, basta may sinabi po siya mga regalo ng mga okasyon. For 4 years daw, wala siyang natanggap na gift. Parang naisip ko, oy, buti pa sa amin. Napaka-appreciative po ng church natin. Ganon. Kaya, dito po talagang feel naming mahal kami. Kaya, gusto ko pang marinig to ng ibang church pa. Nang sa ganon, mahalin din po nila yung mga pastor nila. Ayan, kaya yun nga po na, dito po kasi sa atin ang daming thoughtful tsaka mababait. Ayan, kaya thankful po kami din sa appreciation nyo sa amin. At po, lalo na yung mga hindi kami, speech pala to. Yan. Kasi nga po, pastor's appreciation. Kaya inaano ko lang po na, thank you po sa sa mga time na, yan. Yan, sabayan natin yung music. Yan, na yan na yung, ang dami po namin mga pagkakamali dati. Pero, thank you Lord, kasi hindi niyo kami iniwan. Thank you rin po sa pag-unawa at pagpapasensya sa amin. At syempre, by His grace po, tayo. Magpapatuloy po tayo hanggang matupad po yung goal ng mga pastor na dalhin po kayo, iharap kayo dun sa Great Shepherd. Na iharap po kayo kay Jesus one day. Kasi yun po yung goal. At, ayun, kaya nawa po nakatulong to para mas maunawaan po nyo yung pastor at mag-iayos po lalo yung relationship natin. Kaya sabi nga rin po sa Jeremiah 3:15, di ba? I will give you shepherds after my own heart. Kaya meaning po niyan, kung may pastor ka, mahal ka ni Lord. Kasi ayaw po ni Lord na nagkalat yung mga tao na walang nag-aalaga. Kaya kung may pastor ka po, meaning gusto ni Lord maalagaan ka at makarating ka talaga sa langit. Ayun, kaya yun lang po. Let's